Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ba inabot ng malakas na ulan po dyan sa inyong lugar? Bumaha din po ba dyan sa inyong lugar? Dito po sa amin sa Antipolo, malakas na yung ulan, malakas pa yung hangin, at ang matindi. Nandito kami sa bundok, binabaha din po kami. Kaya po, nagpawas muna tayo ng trabaho dito sa shop kasi kanina sobrang lakas ng ulan. Yung mga tauhan natin, yung mga mahal nating mga mekaniko ay pinahinto muna natin sa trabaho dahil ayaw natin silang magkasakit. Kaya half day lang po kami kainan talaga. Hindi ako po makapag-vlog kanina dahil nga po sa sobrang lakas ng ulan, magiging maingay po yung ating audio. So ngayon mga kapatid, bibigyan ko lamang po ng tugon. Ito pong comment po ni Sir Conrado Go. Ang sabi po niya, "Good PM Sir Randy, sana mag-vlog ka din ng basic preventive maintenance para sa non-mechanic. Thanks po." Salamat po, Sir Conrado Go, sa inyo pong comment. Ngayon, Sir Conrado Go, pag sinabi po kasi nating basic, yung madaling gawin, yung kaya nyong gawin. Kaya lang po, sa pagmimekaniko po kasi or sa pagdi-DIY, yung maraming bagay na akala natin ay madali lang, hindi po pwede. Hindi po siya basta-basta basic lang. Kasi yung iba, ang akala, madali lang mag-change oil, madali lang magpalit ng spark plug sa mga ganyan, pero may mga bagay na nane-neglect nila, lalo pa ngayon sa mga modernong sasakyan na mga naka-computer na, dumadami ngayon yung problema. Kaya nga may pupunta dito sa amin sa shop, nag-change oil lang daw siya, nagkaroon na ng check engine. Meron naman ding pumunta, nagpalit lang siya ng spark plugs, nagkaroon na ng check engine. So, ganun po ang nangyayari. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Change oil. Unahin na natin yan. Paano ba yung tamang pag-change oil, mga kapatid? Yung iba kasi, ide-drain lang yung langis. O, patutuluin nila ng matagal. Yung iba pa, ino-overnight pa yung pagpapatulo ng langis. Nasa sa kanila po yan. Pero ang talagang pinaka tama na dapat nyong gawin kapag kayo ay mag-change oil ay yung mainit yung engine. So, paandarin nyo muna ang inyong engine, at least uminit siya yung tamang temperatura para kung sakali mang ang inyong langis medyo malapot na dahil sa katagalan na hindi kayo nag-change oil, lalabnaw yan dahil sa init at kapag ka nag-drain ka, halos mauubos mo lahat yung mga lumang langis po na yan. Hindi po advisable na mag-change oil ka sa gabi. Baka hindi mo lahat maubos yung mga lumang langis. Unless yung langis mo alam mong maayos pa, o sabihin mong ilang buwan pa lang yan, 4 na buwan, 5 buwan, sige, gawin mo yan sa gabi. Pero mag-ano ka pa rin, magpainit ka pa rin ng makina. Kasi ang importante, sa araw mo gawin yan, magpainit ka ng makina, at yung temperatura sa araw, makakatulong yon para talagang yung langis mo na malapot na, ma-drain mo po lahat yan. Okay, so yun ang unang-unang gagawin nyo. Pag mag-change oil po kayo, dapat mainit ang engine para lahat ng lumang langis na yan na malapot na halos nag-sludge na nga yung iba, yan po ay mapadrain mo ng tuluyan. At siyempre, bago po kayo mag-change oil mga kapatid, dapat kompleto din po kayo sa kagamitan. Hindi pwedeng meron lang kayong liabe para doon sa inyong drain plug. Or meron lang din kayong pangtanggal ng oil filter. May mga pagkakataon, mga kapatid, yung oil filter, kahit meron kang pantanggal ng oil filter, hindi mo matanggal sa sobrang higpit. Mamaya malalaman nyo bakit mayroong mga oil filter na hindi matanggal kapag ka nag-change oil. So, dapat kompleto ka sa gamit. Meron ka rin pong jack stand at meron ka ring jack na maayos. Kasi karamihan ng mga kotse, hindi mo naman yan basta-basta ma-change oil kung hindi mo iaangat yung katawan ng sasakyan. Paano kung wala kang maayos na jack? Yung mga scissor na jack, hindi po advisable yan kasi iilalim kayo. Okay lang kung itataas mo muna tapos lalagyan mo ng jack stand na maayos, okay lang yon. Pero kung iilalim kayo sa inyong sasakyan at gagamitan nyo ng scissor jack, delikado po yun. Baka kayo maipit. Baka biglang kumulapsyon ay mabagsakan kayo ng inyong sasakyan. Pero may mga sasakyan, mga kapatid, yung hindi mga kotse, kaya mo nang sumuot sa ilalim Mas okay yun. Nakakabit ang mga gulong, wala kang i-jack, mas safe yun. Pero dapat naka-handbrake, naka-park, kung yan ay automatic at meron kang mga kalso para talagang safe. Uunahin natin yung safety. Okay, napainit mo na ang engine,
Ready ka na ngayon para i-drain ang langis. Okay, luwagan mo na ang drain plug at i-ready mo na rin yung sasahod doon sa langis mo. Kung halimbawa, kotse, mga 4 liters lang yan, maganda ka rin ng panahod na kayang i-accommodate yung lampas pa sa 4 liters kasi baka mamaya kulangin. Eh di syempre maglalawangan yung langis doon kapag na-drain mo na. So, dapat meron ka ding panahod. Ngayon, pag natanggal mo na yung drain plug, huwag mo munang aalisin yung oil refilling cap. Huwag muna. Tanggalin mo lang muna yung drain plug para makikita mo mahina yung kanyang pagpulandit doon sa butas. Mahina yon. So pag natanggal mo na yung drain plug, saka mo ngayon tanggalin yung oil refilling cap at bubuhos ngayon ng malakas yung langis na yan. Galing po doon sa oil pan. Ganun dapat ang gagawin nyo. Kasi pag inalis mo kagad yung oil refilling cap, pag tanggal mo nung drain plug, nako, mabilis yung pag-drain ng langis at baka sumaboy pa sa katawan mo, sa kamay mo, medyo mainit nga yun. So wag mo nang aalisin yung drain plug. At syempre, dahan-dahan din. Pwede mo namang nakatutok yung kamay mo doon, maluwag na yung drain plug habang pinipihit mo. Kapag yung huling ikot na lang na kaunti, ayun, wag mo munang ipihit kagad, dahan-dahanin mo lang para mabilis mo maiaalis yung kamay mo. Ngayon tutulo na ngayon yung langis. Huwag mo muna rin aalisin yung oil filter kasi nga, pag inalis mo yung oil filter, hindi mo ngayon makokontrol yung labas ng langis. Malakas yun. Mainit yun. Di ba masasabuyan ka ngayon yung kamay mo. Kaya baka mapasok ka pa. So, ganun po ang gagawin nyo. Okay, natanggal mo na yung oil refilling cap, na-drain mo na yung langis. So, syempre, hindi naman kagad na sasalinan mo kagad yan ng langis. Iwanan mo muna yan at tanggalin mo yung oil filter. Iwanan mo muna yan mga 30 minutes o kung gusto mo 1 oras, nasa sayo yan. Patuluin mo lahat yung langis na nandoon sa loob ng makina. Hindi po masama na gamitan mo yan ng blower. Karamihan ng ginagamit ng iba, yung vacuum cleaner, pwede kasing maging blower yon, babaliktarin mo lang. So, pwede mong gamitin yon para talagang isuka niya lahat yung maruruming langis. Pero kung ang sasakyan nyo naman ay regular nyong na-change oil every 4 months, every 5 months, hindi mo kailangan yon. Lalo na kung ang gamit nyo ay mga polysynthetic na langis. No? Magaganda pa yan kahit sabihin mo 6 months. Ang problema lang kasi, kaya ako laging sinasabi sa inyo every 6 months, hindi ko naman alam, baka mamaya laspag kang magsasakyan laspag kang gumamit. Di ba? Palaging high RPM o kaya tinutulugan mo pa yung sasakyan mo. Hindi naman nabibilang yun sa odometer mo. Di ba? Yung pagtulog mo sa sasakyan o kaya yung traffic mo o kaya kung dito ka sa Antipolo, palaging high RPM, hindi naman nabibilang yun dun sa odometer. Yung ikot ng makina. Kaya mas makakabuti, every 6 months, magpalit ka ng oil mo para siguradong maganda talaga ang oil mo. At isa pa, sa malalamig na lugar dito sa amin sa Antipolo o diyan sa Tanay, sa Baguio, sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas, every night, nag-iipon ng moisture ang ating makina. Kaya nga meron tayong positive crankcase ventilation para kapag uminit ang makina mo, yung mga moisture na yun ilalabas niya. Paano? Kung hindi mo na nga ginagamit ang sasakyan mo, hindi ka pa nag-change oil, naiipon doon ng mga moistures at ayan, yan ang magpo-form ng sludge. Kaya kung regular ka naman nag-change oil, walang problema. Kahit sabihin mong hindi mo nagagamit ang sasakyan mo, kung regular ka naman nag-change oil, edi syempre mailalabas mo ngayon yung moisture at hindi ngayon magkakaroon ng sludge ang iyong makina. Gumamit din ng tamang tool sa pagtanggal ng oil filter. Kami, pag talagang walang sumukat doon sa oil filter na tatanggalin namin, gagamit ako ng mga pinagpalitan na fan belt. Ginagamit namin yan. Pag talagang wala, sinturon. Minsan naman, mga kapatid, dahil nga sa malambot lang naman, magaang pihitin yung mga oil filter na yan, minsan kaya ng kamay. Pero kapag talagang pinagtagal mo, hindi kakayanin ng kamay yan. Ngayon, bakit ba yung iba napipilitan pang pukpukin, sundutin, tusukin ng screwdriver para mapihit nila yung mga oil filters po na yan? Kasi yung iba po, kapag nagpalit na ng oil filters, unang-una, hindi nila nilalagyan ng oil yung o-ring doon, yung rubber, parang rubber seal niya. Pipihitin nila ng todo, gagamitan pa ng tools, ng panghigpit at pangtanggal ng oil filter. Pagka nasobra ka ng higpit dyan, yun ang problema. Napakahirap niyang tanggalin kapag mag-change oil ka na ulit at magpapalit ka ng filter. May ginawa kaming ganyan. Yung Innova po ni ka Lawrence Cardinosa, nung unang i-change oil po namin dahil bagong-bago po yung Innova po na yon. Sobrang higpit talaga nung oil filter. Alam niyo po kung ano ginawa namin, yung buong oil filter assembly na yon, yung kinakabitan niya, yun ang tinanggal namin.
bago namin nakalas yung oil filter kasi walang pagdadaanan yung aming yabe. Yung kahit natusukin namin ng screwdriver, hindi na makayang pihitin. So yan ang problema kapag nagpalit po kayo ng oil filter, lalagyan nyo lang ng langis yung pinakalabi ng goma na yon at kahit kamay lang. Ipuwersa nyo na sa kamay nyo, okay lang yon. Sapat na po yung higpit po na yon. Huwag nyo nang gamitan ng tools para higpitan yung bagong oil filter. Ito pa po ang isang pinaka-importante mga kapatid. Dapat pag mag-change oil kayo, iparada nyo po sa patag na lugar ang inyong sasakyan. Okay? Kasi po, mga kapatid, kahit pa sabihin mong iyan ay i-jack mo, kadalasan naman yung pinaka-drain plug po nung oil pan ay nandito po sa bandang gitna ng sasakyan. Ibig sabihin, kung inangat mong ganun yung sasakyan, yung pinaka-drain plug po, nandito yan. So, kapag nag-drain ka ng langis, talagang dito lahat magpupuntahan yung langis. Kaya matatanggal mo rin, maaalis mo rin talaga lahat yung langis. Ngayon, bakit kailangan nasa patag? Pag naglagay ka na po ng langis, kailangan patag na patag yan dahil susukatin mo yung tamang level po ng langis na ilalagay mo sa iyong makina. Kasi pag hindi tama ang level mo, kapag hindi tama ang parking mo, baka mapasobra ka ng langis or kulang ang langis na ilalagay mo. Kaya napaka-importante, kapag mag-change oil ka, dapat nandoon ka sa pantay na kalsada, doon mo ipaparada ang iyong sasakyan. Paano kung halimbawa, i-ginak mo na nga nung nag-drain ka? O bago ka ngayon maglagay ng langis, dapat alisin mo na yung jack. Dapat ipantay mo na yan, naka-level na siya ng parking. Kung nagawa mo nang mag-drain, natanggal mo na yung langis at ipapahinga mo nga ng 30 minutes or 1 hour, pwede mo nang ngayong gawin yung mga basic pa. Ano yung mga basic? Puntahan mo na yung cabin filter doon sa air condition mo. Karamihan ng mga bagong sasakyan may cabin filter. I-check mo rin po yan kung barado na. Ngayon, kung regular ka nag-check niyan, nagpapalit niyan every 6 months, okay po yun. Kaya lang yung iba, taon na, hindi pa nagpapalit ng cabin filter. Tapos magrereklamo sila na mahina yung buga ng kanilang aircon. Barado na nga yung filter. Ngayon, ito pa, kahit nasabihin mong every 6 months nagpapalit ka or every year nagpapalit ka, tapos magrereklamo sila na mabaho yung loob ng kanilang sasakyan. Kasi nga po, dumudumi yung cabin filter po na yun at lahat ng amoy doon sa loob ng sasakyan, kung diyan ka kumakain sa loob ng sasakyan mo, tapos minsan malakas ang ulan, nabasa yung carpet, nabasa yung upuan, basta anything na magkukos ng amoy doon sa loob ng sasakyan mo, kakapit yan doon sa cabin filter. At every time naman na binubuksan mo ang aircon mo, naaamoy mo yung mabaho na yon. Kaya nga may mga cabin filter po, mga kapatid, na meron ng scent, meron ng pabango. Para po, kahit nasabihin mong medyo may amoy doon sa loob ng sasakyan mo, pagdaan ng hangin doon, paglabas doon sa ng aircon, doon sa mga lower ng aircon, mga kapatid, mabango na. Kaya regular yung palitan, yung mga cabin filter po na yan, at siguraduhin nyo tama ang inyong suksok ng cabin filter at tama yung size. Kasi pag hindi tama ang size niyan, medyo maliit ang nailagay mo or kapos, dadaan ngayon yung dumi doon at magbabara naman ngayon ng evaporator mo. Yan ang pinakamasaklap. Pag nagbara ang evaporator mo at hindi ka pa nagpalit ng mga filters, etong problema. Karamihan ng mga modelong sasakyan ngayon, baba ang dashboard pag nirepair ang aircon, pagka dumumi yung evaporator. Malaking trabaho at magastos. At kung ayaw nyo talagang nagkakaroon ng hindi magandang amoy sa loob ng inyong sasakyan, huwag kayong kakain sa loob ng inyong sasakyan. Or huwag kayong maglalagay ng tinake out yung pagkain sa loob ng sasakyan at nakakalimutan yung alisin. Mangangamoy po yan sa loob ng inyong sasakyan at papasok yan doon sa filter po na yon. Or kung walang filter yung inyong aircon, papasok yan doon sa evaporator at magi-stain ng matagal yan. Halos hindi mo na matanggal, nag-aamoy panis na po ang inyong loob ng sasakyan. Tapos ka na doon sa cabin filter, basic yun. Ito naman, semi-basic po ito kasi medyo mahirap din gawin to. Yung pagpapalit po or pag-check ng inyong mga spark plugs. Ito sa mga gasoline engine. Kasi alam nyo sa diesel, hindi ko pwedeng sabihin na basic Napakahirap pong sabihing basic itong mga diesel engine cars, no? Kaya dito pag-usapan natin yung mga gasoline engine cars. Magpapalit or mag-check ka ng spark plugs. Ang spark plugs po, every 40,000 kilometers dapat talaga pinapalitan yan. Kaya lang dito sa atin, dapat palitan mo ng mas maaga. Kasi yung 40,000 kilometers, yun yung tinakbo. Makikita mo yun sa odometer mo. Pero dito sa atin, katulad nga po nung sinasabi ko sa inyo, napakatindi ng traffic, umiikot ang makina mo, hindi naman counted doon sa odometer mo, hindi niya nabibilang yon. Tapos sa mga umaakit sa bundok,
Tapos yung matindi pang gumamit ng sasakyan, revolusyon ng revolusyon, hindi naman umaandar yung gulong natin, hindi nakakount yung kanyang tinakbo. So, yung ating spark plug, na-stress din yan. So, kapag nasira ng spark plugs, minsan ma-experience nyo, nanginginig talaga makina nyo sa minor. O kaya mararamdaman mo rin na parang minsan may jerking. Akala mo sa transmission, yung pala spark plugs lang. So paano mo ngayon malalaman na may problema yung spark plugs? Kapag tinanggal mo na yung spark plugs, di ba merong porcelain portion yan, yung kulay puti, at nakadikit yun doon sa parang pinaka-tornilyo na, yung hexagon na, na tornilyo. Makikita nyo doon na parang may namumula-mula. Pag meron ng ganon, mga kapatid, ibig sabihin nun, singaw na ang inyong spark plugs. Gumagana pa siya. Nag-spark pa siya, nagbe-burn pa siya ng fuel. Pero sumisingaw na yung compression. Yung putok, sumisingaw na doon. Kaya nga namumula-mula yun eh. Yun ay senyales na yung explosion or yung putok doon sa loob ng cylinder, sumisingaw doon yung portion na yun. At yun po ay palitin na. Hindi nyo na po dapat pagtagalin yun. Kapag nakita nyo namula na yun, kahit konting-konti lang, palitan nyo na po yun. At sabay-sabay nyo pong palitan yun. Dahil lahat naman ng mga spark plugs po na yan, kung yan ay na-manufacture na sabay-sabay nung araw na yon, sabay-sabay din po yung masisira. Siguro mauuna lang yung iba pero sunod-sunod na po yan masisira na yan. Para hindi kayo maabala, palitan nyo ng sabay-sabay yung mga spark plugs. Ngayon, pagdating dun sa ignition coil, sa ibang panahon ko na lamang po ituturo sa inyo kung paano i-check yung ignition coil. Kasi sabi nyo nga basic, kung wala kayong scanner, medyo mahihirapan po kayo dyan. Pero meron tayong mga basic din na ituturo dyan paano nyo ma-check ang inyong mga ignition coils. Okay, ang next po mga kapatid, i-check or palitan din ang air cleaner filter element. Kailangan regular din pong pinapalitan yan. Huwag po kayong magtipid yan. Dahil kapag hindi nyo pinalitan yan, hindi kayo makakatipid sa fuel, sa gasolina or sa diesel man. Kasi lalo na ngayon na nag-uulan, bumabagyo pa, kapag ka nakahigop ng moisture yung ating makina at siyempre dadaan yan doon sa air cleaner, yung element po na yan, posibleng magsara po yan. Kaya may pagkakataon na after nitong mga ulan-ulan na yan, luma na yung air cleaner element nyo, tapos meron ng palya parang nanginginig na yung makina nyo, tapos lumalakas na kayo sa konsumo sa gasoline or sa diesel, kasi nga nagbabara na yung inyong air filter. Dahil nga nakahigop siya ng moisture, magbabara po talaga yun. Kaya nga yung iba, hinuhugasan pa yan. Lalo pong magbabara yan. Kahit sabihin yung hanginan nyo ng hanginan yan, magdidikit-dikit po yung mga elements niyan. At hindi po yun makakatulong para kayo ay makatipid ng fuel. Dahil kapag ka mahina ang pasok ng hangin at hindi magmamatch or yung kanilang mixtures ng air and fuel, siguradong hindi magiging maganda ang inyong mixtures. O hindi rin magaganda ang fire, hindi rin gaganda ang trabaho ng inyong makina. Kaya lumalakas kayo ngayon sa gasolina. Bakit? Kulang yung hangin, marami ang gasolina, ang tawag doon rich. Lalakas po kayo sa gasolina. Maitim ang usok sa tambucho kasi nga nagiging rich po ang mixtures ng inyong air and fuel. Minsan naman naglo-low power po talaga kasi nga kulang yung higop ng hangin. At yung iba nga po, yung mga Nissan Navara D40, kapag barado na yung air cleaner, makikita nyo yung intake hose, talaga napipiping ganun. Kasi hindi siya makahigop ng tamang hangin, no, nahihirapang humigop, kaya yung hose na lang ang pinipipi niya. Yung pala, barado lang yung air filter. Importante po na magpalit kayo ng air filter element every 6 months. Ay, teka muna mga kapatid, kanina pa ako nagdadaldal dito. Nakalimutan kong sabihin sa inyo na dapat nga pala, uunahin yung tanggalin yung terminal doon sa polo ng baterya. Dapat hindi siya nakakabit para kahit na magtanggal ka ng mga sockets, halimbawa tatanggalin mo yung spark plug, tinanggal mo yung sockets doon sa ignition coil, o kaya naman nilinis mo yung map sensor, tinanggal mo yung socket, na kahit na anong tanggalin nyo ron, hindi po kayo magkaroon ng problema kapag i-start nyo na ang inyong engine. Kasi posible po kasing mag-cause ng check engine light yan or DTC, diagnostic trouble codes or faults ang inyong computer, ang inyong ECU, kapag nakakabit sa baterya, yung terminal, magkakaroon po yan ng problema. Kasi po, karamihan ng mga naka-computer ECU na yan, no, naka-ECU ng mga sasakyan, meron tinatawag na CAN bus, no, yung Control Area Network Bus. At kapag meron kang natanggal na isa,
Mare-recognize ng computer na may natanggal kang isa dito kasi dapat equal yan eh. No, sa dulot-dulo ng canvas po na yun, dapat equal yan. Kapag may natanggal ka na isa dito, magbabago yung resistance, mariread ngayon ng computer yon, ayan na, magkakaroon ka na ng check engine. Kaya dapat tanggalin nyo yung terminal doon sa polo ng baterya. Pero merong mga sasakyan din na mga masiselan, kahit tanggal na yung terminal doon sa polo ng baterya, nagche-check engine pa rin. Pero huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot dahil kadalasan naman yung mga yan din ay nagre-relearn kapag in-start mo na yung sasakyan, tapos pinatay mo ulit, minsan naman napapahinga ng isang buong araw, kinabukasan okay na kasi nag-relearn na ang inyong ECU. Pero kung sakali man na magkaroon ng ganong problema at hindi nawawala yung check engine, syempre kailangan nyo nang dalhin yan sa mga mapagkakatiwalaan yung mekaniko or technician, i-scan yan at malalaman doon kung saan nagkaroon ng problema. Kadalasan ang ginagawa lang dyan, dinidelete lang yung faults. Pero kung hindi madidelete yung faults, ibig sabihin mayroong mali or mayroong nasirang pyesa. At malalaman din naman yon habang nandoon kayo sa talyer na yon at habang, yun nga, kung magaling yung technician na titingin ng inyong sasakyan, malalaman nyo kung saan ngayon nagka-problema. Kung nagawa nyo na lahat itong mga basic na yan, babalikan nyo ulit yung iniwan yung pagde-drain ng langis. Alam niyo mga kapatid, yung drain plug po na yan, SOP po sa kasa, every change oil pinapalitan. Kaya kapag tinignan nyo yung resibo nyo, may nakalagay doon drain plug, doon sa oil pan. Talagang pinapalitan nila. Ngayon, paano kung walang pamalit? At medyo hindi na maganda yung pinaka-washer niya kasi may washer na tanso, yung iba aluminum. Paano kung talagang napitpit na yung washer at hindi na siya makakatulong para mawala yung leak? No, kasi yung washer na yun nagbibigay yun ng ng tension din doon sa sa drain plug kasi hindi mo pwedeng ihigpit ng todo, malulustred yan. Kaya nga po mayroon siyang washer. Kapag inalis niyo yung washer na yun at pinalitan niyo ng ibang washer na metal na matigas, di po makakatulong yun. Ang nilalagay diyan yung tanso o kaya yung aluminum. Pero kung talagang wala na pamalit na drain plug, maghanap kayo ng washer para ron at lalagyan nyo ng teflon. Makauwi lang. At kinabukasan, bumili kayo ng drain plug at palitan nyo. Huwag na huwag nyong hihigpitan ng todo. Kapag na-loose thread yan, at yung thread doon sa oil pan ay nasira din, malaking trabaho yan. Kailangan mo pang kalasin yung oil pan na yon. Magpapatorno pa tayo. Ito na, sasalinan mo na ng langis. Dapat alam mo yung oil capacity ng makina mo. Karamihan ng mga 4 cylinders na gasoline engine, 4 liters lang din talaga ang langis. Yung iba nga, hindi pa nauubos yung 4 liters. Pero kung ikaw ay nag-drain ng langis mo ng overnight, o kaya naman habang nag-change oil ka, hinanginan mo pa, nilagyan mo ng blower ang engine mo, so maraming natanggal na langis doon. Kaya minsan, nagtataka yung iba, bakit naglagay ako ng 4 na litro, kulang pa? Di ba? Kasi nga naubos lahat yung langis doon sa loob ng makina mo. So, ang gagawin mo, huwag mo munang ubusin ng todo pala yun. Kasi yung mga langis naman, may sukatan yan tulad nito. Dito, 0.75. Dito, 0.25, 0.50, 0.75. So, ibig sabihin, dito, kita naman yung langis sa'yo, no? Kita yan kasi kulay puti. Makita mo yung langis yun. So, ito ngayon, yung 1 liter niya. So, kung gusto mo, pag naikarga mo na yung 3 litro, pagdating doon sa panghuling litro, hanggang 0.75 lang, mag-iwan ka ng 0.25 pala rito. 0.75 lang ikarga mo. Tapos, paandarin mo ngayon ang makina. Kapag napaandar mo na ang makina, naikabit mo na yung filter, huwag kang magpapaandar huwag kang magsasali ng langis na hindi pa nakakabit yung filter natin. Okay, paandarin mo na ang engine. Enough na po yung 1 minuto para yung langis ay mag-circulate doon sa loob ng engine at eto na. Huwag mo nang i-revolusyon kapag bagong change oil. Kasi yung langis nasa ibaba lang halos lahat yan. At dahil sa matagal kang nag-drain, nagpatulo ng langis, yun nga, nag-blower ka pa, yung mga oil galleries niyan, halos walang langis, kakaunti lang, tapos i-revolusyon mo pa, masisira makina mo, magbabakal sa bakal yan. Kaya nga, pag bagong change oil, minsan, pag start mo pa lang, medyo maingay sa umpisa, kasi nga, yung langis nasa baba pa. At kapag yung langis mo makapal, yung makakapalang viscosity, matagal bago mawala yung ingay. Pero pag ang langis mo, yung ganitong mga 5W30 ng Eni, ito yung iSynth, ito yung fully synthetic po namin, mabilis to. Baka 3 seconds lang, nasa ibabaw na talaga yung langis mo. Pero wag na wag mong i-revolusyon kaagad. Kasi enough na yung standard na idle niya
Kasi po, yung mga kotse, yung mga sasakyan natin, kapag start mo at cold start, gumagana yung ano niyan yung idle up niya. So medyo mataas muna yan dahil naka-open loop pa siya. So mataas ang minor niyan hanggang sa bumababa unti-unti. Pero yung apakan mo pa yung accelerator, hindi po yun makakatulong. Hintayin mo ngayon na mag-circulate yung langis, saka mo ngayon siya i-accelerate kung gusto mo. Pero after nung 1 minute na yon, patayin mo ulit ang engine, maghintay ka ulit ng ilang segundo or isang minuto na ulit dahil bago naman yung langis mo, malabnaw yan, bababa ka agad yan doon sa oil pan, magsusukat ka ulit ngayon. Kapag yung sinukat mo sa dipstick mo ay konting-konti na lang yung kulang, ay wag mo nang ubusin to, bagya-bagya ka na lang magsalin. Di ba? Kasi meron pa nga sa ibabaw yun eh. Bababa pa lahat yun eh pagka nag-steady na yung yung langis mo na nakababa na sila lahat. O kapag hininto mo na ng matagal, bababa pa lahat yun. So, sobra ka ngayon sa langis. Hindi baling kulang ng konting-konti dahil nga nasa ibabaw pa yung langis na yun, wag lang sobra. Mga kapatid, idagdag ko pa po doon sa sinasabing basic PMS, yung pag-check nyo po ng coolant sa inyong radiator, ng inyong sasakyan, ng inyong makina. Hindi naman kailangan na every change oil, nagde-drain kayo ng coolant, maaksaya yun, magastos yun. Kasi sa totoo lang mga kapatid, yung mga coolant po na yan, wag lang naman talagang papasukin ng moisture yung loob ng inyong radiator. Hindi mo naman yan basta-basta makukulta. Yun ngang Grandia ko. Naibenta ko na yun. Tumakbo na yun ng 110,000 yun. Almost 10 years din sa akin. Hindi nga ako nagpalit ng coolant dun eh. At hindi man lang halos siya nagbawas ng 1 litro. Ibig sabihin magandang-maganda yung cooling system po ng sasakyan. Pero kapag ang inyong sasakyan, ang inyong coolant ay nababawasan ng malakas. 1 araw lang, maraming nababawas. O kaya naman 1 linggo, 1 buwan, 6 na buwan, 1 taon, maraming nababawas. May diferensya po yun. Ipacheck nyo po kaagad yan. May leaks po yan. At kailangan makita nyo po kaagad yan. Baka lalong lumakas ang leaks po yan at yan ay mag-cause pa ng overheat at mas malaking gastos sa inyo. Kaya po may kulay, yung mga coolant natin, yan po ang magiging basihan nyo kung saan siya tumatagas, kung saan naglilik. Doon ba sa mga dulo ng hose, sa mga fittings po niya, sa mga clamps po niya. Kasi makikita nyo kung anong kulay. Kung berde, kung pula, kung pink, kung violet, yung ginamit, kung blue. Makikita nyo po doon kung may tagas doon. At doon mismo din sa water pump, yung water pump kasi merong butas din sa ilalim yan. Kapag nasira yung water pump, tatagas din po doon yun yung coolant at makikita nyo kung merong kulay doon. Hindi po siya UV Yung kulay na yun, enough naman yun para makita natin kung saan siya tumatagas. Ngayon, kapag merong ganon mga kapatid, kapag nagbabawas ng coolant ang inyong sasakyan, ipacheck nyo. Sigurado may problema yan. Huwag nyong gagayahin yung nangyari dito sa overhaul ko lang Starex na mayroon na ng problema, ginamit pa ng ginamit. Ayun, napa-general overhaul po tuloy si Sir Jun. Kapag cooling system, importante ipacheck nyo kagad yan. Kapag nag-overheat yan, lalong-lalo na sa diesel engine, minsan isang overheat lang, hindi na talaga pwede. Kailangan mo nang magpa-replace ng inyong cylinder dahil nagwa-warp po yan. At kapag matindi ang overheat, pati yung block na dadamay, lalong-lalo na yung mga naka-aluminized, yung naka-aluminum alloy na mga engine block, pati yung engine block na dadamay, naku po, general overhaul po yun. Simpleng overheat lang yun. Kaya iingatan nyo po, kapag nagloloko na ang inyong cooling system, baka may problema lang yan sa hose, may problema lang yan sa blower, sa electric fan, hindi nyo pina-check up, malaking problema ang ibibigay sa inyo. So ito mga kapatid, yung ikinikwento ko sa inyo, basic lang talaga yan. Kaya lang minsan, yung basic na yan, kung ikaw ay nag-oopisina, kung ikaw ay babae, kung ikaw yung hindi mo alam ang sukat ng lyabe, may 18, may 17, may 13, may 3/4, may 1/2, yung mga ganyan, mamumroblema ka rin talaga. Baka nga mamaya, hindi mo pa alam yung pihit ng tornilyo, yung counterclockwise, saka yung clockwise, paano ka ngayon gagawa ng basic na PMS? Kaya tama lang din po sa mga nanonood po kay Autorans, kung meron po kayong tanong, i-comment nyo lamang po dito po sa vlog ko po na ito, talaga pong sasagutin ko yan pagdating po dito sa mga basic na PMS. Lalong-lalo na, yun talaga pong walang alam sa pagpihit man lang or sa pagpapalit man lang ng spark plugs. Kailangan po malaman nyo yan para makatipid din po kayo. Kung mag-a-attempt po kayo ng basic PMS, i-do it yourself nyo, bumili po kayo ng mga tools. Kailangan yan. Bumili kayo ng magandang jack. Yung mga jack na nandyan sa likod ng kotse, mga scissors jack, pang-emergency lang yan. Hindi yan pantrabaho.
Halimbawa, naplatan ka ng gulong, yun yung gagamitin mo, iaangat mo, tatanggalin mo yung gulong, tapos lipat mo. Pero kung halimbawa, mag-change oil ka, ilalagay mo yung jack na yon, iaangat mo yung sasakyan, tapos susuot ka sa ilalim, huwag mong pagtiwalaan yan. Delikado yan, nakakamatay po yan. Bili ka ng jack stand, yung jack na maganda, para bago ka mag-DIY, lahat yan ay nakaayos, safe, para hindi ka madisgrasya. Ngayon, yung mga iba pa na gagawin na importante sa basic PMS na baka hindi na kakasya dito sa vlog ko dahil mahaba na yung pong preno. Napaka-importante po ng sa preno. Pero bibigyan ko na lang kayo ng kaunting pagpapaliwanag po dito. Dahil bago kayo pumunta, magbiyahe ng malalayo, kailangan ang preno nyo ay maayos. So, kailangan siyang pumasok doon sa basic. Ito, kapag kayong lagayan ng fluid, yung fluid canister diyan sa engine bay ay nagbabawas. Halimbawa, naglagay kayo ng fluid kahapon, tapos kanina may nabawas ng konti, may problemang matindi yan. May leak ang mga cylinders mo or pwedeng sira ang brake master mo. Kaya pumupunta ngayon yung fluid doon sa hydrovac. Hindi nyo makita doon sa labas, sa mga gulong, sa mga brake cylinders. Wala kayong nakikitang leaks. Yung pala, ang leak niya pumupunta doon sa hydrovac, katulad nung ginawa ko, yung sasakyan ni Carey Tenorio na taga-local ng Valley View. Sira yung kanyang brake master, lagay sila ng lagay ng fluid na uubos at saka talagang halos ayaw nang huminto nung kanyang sasakyan. Idinidiin mo na yung brake pedal, abay, lusot pa. Ngayon, ito naman ang isa pa. Pagtingin mo sa fluid canister, malaki ang nabawas kasi merong sukatan naman, may maximum, merong nandoon sa low. So, pagtingin mo, nandoon na sa low. Okay? Matagal mong hindi siya pinansin, pero pagtingin mo, nandoon na sa low. Huwag mong lagyan kaagad yan ng brake fluid. Kasi, baka mamaya, yung mga brake pads mo, napupudpud na. O kaya naman, yung brake shoe mo. Kasi pag napupudpud yung brake pad, saka yung brake shoe, yung cylinder mo, dumadami ngayon yung volume na papasok doon sa cylinder. Kasi yung cylinder, yun ang nagtutulak doon sa brake pads para kumapit doon sa rotor, doon sa disc brake. Okay? So, dumadami ngayon yung volume doon sa cylinder, yung laman ng canister ng fluid mo, nababawasan kasi pumupunta doon sa cylinder. Okay? Dahil nga numipis na yung brake pads mo. Ngayon, pag nilagyan mo kasi ito ng fluid yung canister mo, at hindi mo pinansin, manipis na pala ang brake pads mo, baka diyan ka magka-problema, baka wala ng lining. Pati yung brake shoe mo, baka wala ng lining. Magbabakal sa bakal yan, magkakasunog pa yan. Yung iba kasi, hindi umiingay. At yung iba naman nga, hindi nila alam na ganun pala yun. Kaya ang gagawin lang nila, gagamitin nila, naglagay ako ng fluid, okay, safe na yan, may fluid na. Yung pala, nagbabakal sa bakal na, yung brake pads, dahil wala nang lining at dumidikit na doon sa rotor disc, magkakasunog yan. Napakadelikado. So kapag nagbabawas ng fluid, dapat ipacheck nyo. Dapat makita yan ng mekaniko. Kapag nakita mo nga na nabawasan, nandun na sa low, hindi naman dating ganon, hindi mo rin pinapansin, baka nga manipis na ang iyong mga brake linings, ang iyong mga brake pads, dapat din makita yan ng mekaniko. Para makaiwas ka sa aksidente, makaiwas ka rin na magkaroon ng sunog at mapahama ka sa iyong mga pagbabiyahe. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana ito pong vlog ko po ngayon nakatulong po sa inyo doon sa mga gustong mag-DIY at gusto pong malaman kung paano yung tamang pag-change oil. Kung meron po ako nakalimutan, pakidagdag na lang po at makatulong po yan sa maraming magbabasa po ng mga comments po dito po sa vlog po na ito. Maraming salamat. Bumabagyo ngayon. Keep safe everyone at mag-ingat din sa pagmamaneho. Huwag masyadong kaskasero, madulas sa mga kalye at iwasan po natin ang baha. Baka lalo pong magka-problema ang inyong mga sasakyan. Magandang gabi po sa inyong lahat.